Good morning. It's June 2, 2026 at ang oras natin ay 7:03 in the morning. So, kanina pa tayo gising pero tayo gumawa muna ng ating panata bago tayo mag-vlog at mag-video. Pero bago ang lahat ng ating pag-uusapan ay tayo manalangin. Let us pray the sunrise invocation, consecration, and activation. O great Bathala of the highest realm, source of light, life, and sacred breath, origin of all that is seen and unseen, enter now this temple and this body, this sacred ground and this spirit, with your divine presence. Cleanse this place and cleanse me of all heaviness, harm, and imbalance, known and unknown, visible and invisible. Let only peace remain, let only harmony remain, let only sacred balance remain. Consecrate Templong Anitohan Incorporated as banal na tahanan, as your holy house, house of the Diwata, a sanctuary of the Encanto and dwelling of at the Anito. And consecrate me as temple keeper, steward, and custodian, not as owner, but as trustee, katiwala, not as ruler, but as tagapag-alaga, which is a caretaker. With the rising of the sun, I awaken in the sacred duty. I rededicate Temple Eton as a living sanctuary of Bathala, guarded by the Duwata, sustained by the Anito, and held in balance by the Encanto. I stand as temple keeper, steward, and custodian, not by ownership, but by sacred trust. Let every step that approaches this temple be purified at its threshold. Let all negativity be transformed into blessing, into healing, into right alignment. May only those called in truth be welcomed. May all who enter be restored. In this day, the temple lives, the mission continues, and the sacred work unfolds. This temple lives, this temple serves, this temple transforms. O diwatang lumawig of the Bantok and Kankanait tribe, restore wisdom and order. O diwatang Amangguwalay of the Pangasinan tribe, shine truth and dissolve all illusions. O diwatang Kadawla Sambad of the Tibuli tribe, align with the divine creation. O diwatang Tuhan of the Maranao tribe, guard all threshold and protect this temple. O diwatang Nakidapat of the Dumaga tribe, restore balance in all forces of life. O diwatang Bulan Lamugaw of the Tibuli tribe, bring peace, comfort, and inner calm. O diwatang Sirinan of the Snag tribe, bless with care, nourishment, and abundance. O diwatang Taganlang of the Mansaka tribe, cleanse and root this temple in nature. O diwatang Macnogan of the Ifugao tribe, establish divine strength and authority. O anitong Sayom Ay and Mangat of the Buidmangyan tribe, fill this space with joy and good destiny. O diwatang Mahal na Makaako of the Hanuno Umangyan tribe, embrace all in unity, love, and sacred presence. The temple of Anitohan is alive, the Diwata stand, watch, the ancestors guide. I am a steward, I am a caretaker, I will continue, it is done, so be it. So, ngayong araw, kagabi bago ako matulog, mga kalahi, kung pagbibigyan ninyo, nakita ko na inaaresto si Senator Jinggoy Estrada sa loob mismo ng compound ng Senado. Nakita ko na ipinagtatanggol ng Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano ang kanyang kulig. Hindi sa pinagtatanggol, pero narinig ko, ang gusto niyang i-maintain ay yung sacredness ng, mukhang maaraw talaga, no? Sacredness ng pasensya na mga kalay. Tingnan natin ang ibang posisyon. So, yan. Posisyon tayo ng ganito, pero maaraw pa din, so gaganito na lang tayo. Yung sacredness ng Senado. So, parang nararamdaman ko na ang mga senador ay pwede nang hulihin. Pero nagtataka ako bakit hindi hinuli si Martin Romualdez na pinsan ng Pangulo natin. Medyo mabigat yung kalooban ko sa nagaganap. Hindi dahil sa kakampi ko ang mga senador na nabanggit,
Pero malaking kaguluhan sa politika dahil kasi parang nararamdaman ko ayaw mapag-usapan ang dapat pag-usapan. Ganun pa man, idinulog natin siya kagabi sa mga diwata at ito ang kanilang mensahe na aking babasahin. Sabi ng diwata sa sitwasyon ng ating bansa ay ganito. Una, lumapit tayo kay Diwatang Limaweg, which is the keeper of order and social harmony. Sinabi niya, a community falls when leader break the covenant of fairness. Hindi niya tinitignan ang posisyon ng tao at kung sino man siya. Pero parang malawak ang kanilang pag-unawa. Pinapatungkol niya yung opisina ng pagiging leader. At sinasabi, babagsak ang pamayanan kung ang kanyang pinuno ay lalabag sa sinumpuang tungkulin. A community falls when leaders break the covenant of fairness. Lumawig would remind that leadership is a sacred trust. If senators are accused and arrested, the question is not how powerful they are, but were the laws applied with fairness? Or were they used as tool of division? Binalaan tayo ng Diwatang Limawig at sinasabi, when justice becomes selective, fear replaces trust, and the people begin to fracture. At ganun nga nangyayari. Naghahati-hati tayo, nagkakampi-kampihan, at nagwawatak-watak tayo dahil sa political na paniniwala natin, which is guaranteed by our Constitution. Pero dahil nga sa ganitong paniniwala ay nagiging instrumento siya upang maglaban-laban, mag-away-away, at magwatak-watak ang ating bansa. Ang diwatang Amang Guwale ng Pangasinan, the spirit of flow and moral balance, ay nagsasabi, water cleanses, but it must flow through truth. Naglilinis ang tubig, pero dapat itong umagos at dumaloy sa pamagitan ng katotohanan. Amang Guwale will see arrest as either a cleansing of corruption or a pollution of justice if manipulated. Alin sa alin ang katotohanan dito? Kanyang tinuturo ng diwatang Amang Guwale ay ito. The law flows only toward the weak. It is no longer water. It is a flood of oppression. Ulitin ko, if the law flows only towards the weak, it is no longer water. It is a flood of oppression. Kung ang batas ay tumutugis lamang sa mga mahihina, ito ay hindi na tubig, kundi ito ay pagsasamantala, oppression, pang-uusi. Nakakalungkot isipin na ngayon, na parang ang taong may kapangyarihan ngayon ay ginagamit nila ang batas para usigin ang mga maliliit. Okay, tama. Tama naman, batas to. Tinuruan tayo na irespeto ang batas ng lupain. At mananatili tayong irerespeto at igagalang ito dahil ito ang bumuo ng sambayan ng Pilipinas sa pamagitan ng ating batas. Pero meron ng low bender, diba? Low bender na binabalik nila ang batas para lang daw sa mabuting kapakanan ng lahat. Hindi ko maintindihan. Sila ang nasa posisyon at sila ang nasa kapangyarihan. Pero tayong mga mamamayan, ordinaryo, magnakaw tayo ng isang lata ng sardinas, tayo makukulong. Pero pag magnakaw sila ng bilyong-bilyon, kibit-balikat na lang tayo. Kasi sila yon, wala tayong kapangyarihan. Ito yung namumulat ngayon sa mga kabataan. Nagkakaroon sila ng drive o gusto nila maging politiko kasi mas yayaman tayo pag tayo politiko. Parang tulad ko dati, sabi ko, magtatayo ako ng relihiyon. Yayaman ako dahil sa relihiyon ito. Pero hindi pala tama. Lumakad ako sa relihiyon ng ating mga ninuno na hindi ko tinayo. Ang templong anituhan, hindi ako yung founder nito, kundi ang mga diwata, ang mga ninuno na pinaniniwalaan nila ang mga
gawin natin ngayon. Sumunod, ang diwatang kadawla-sambat, bringer of illumination. Sabi, everything hidden will be seen under the sun. Ito yung pag-asa natin na ihahayag ang lahat ng mga naitatago sa ilalim ng araw. Kadawla-sambat does not panic over arrest. He asks, is this truth coming into light? Or is this light being used to blind the people? Diba? Maganda ang araw, sikat ng araw. Nakikita natin lahat ang kagandahan ng mundo. Nawa ang sikat ng araw na ito ay magningning sa ating lahat para ipakita ang katotohanan. Pero ang nangyayari is itinatapat tayo directly sa sikat ng araw at tayo nabubulag. Subukan ninyo. Ay, huwag nyo na lang subukan dahil kasi mabubulag talaga kayo. No? Ang mensahe ng diwatang kadawla-sambat ay do not fear exposure. Fear only a light controlled by those who refuse to see themselves. So, go ahead. Isama na nila ang lahat ng senador. Dahil parang feeling ko, uubusin lahat nila ang majority para yung minority ang mag-take over. Para maitago ang lahat ng katotohanan. Yung flood control project. Ang pagnanakaw ng gobyerno sa atin, sa mga mamamayan. Tuloy lang natin ang mensahe ng diwata. Sinabi naman ng diwatang Makitafo Swala Turus, a fire of transformation and justice. Fire purifies, but it can also destroy unjustly. This diwata will speak strongly. If leaders are corrupt, then accountability is necessary. But if arrests are weaponized, then this is issue of abuse of sacred power. Binalaan tayo ng Makitafo Swala at Tulus. Sabi niya, when justice is used as weapon, the fire will return to burn its wilder. So parang may pag-asa tayo na sige lang, abusuhin nyo kami, babalik din yan sa inyo. Huwag sanang mangyaring ganun. Huwag sanang mangyaring ganun. Sana natural flow lang, yung kaayusan. Kasi pag mayaman, parang okay na may kapangyarihan ka, parang madali na lang eh. Okay lang yan, kaya ko yan, basta sabihin nyo pangalan ko. Parang ganun. Sinabi ng diwatang Tuhan, sovereign order and divine authority, authority without righteousness collapses upon itself. Naroon nga bang katwiran yung righteousness, kaayusan, ang ating pamahalaan? Ang mga leader ba natin ay talagang paglilingkod ang nasa o yung perang kaakaybat ng pagiging pinuno? Ang tunay na leader, sinasabi nila, ay hindi yung mga hinalal natin. Tayong mga Pilipino. Nakasaad yan sa ating Constitution. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Parang tayo, ang sovereignty, pero tayo pa rin ay nagpapasa ilalim sa kapangyarihan ng diwata, ng Panginoong may kapal. Ang Panginoon pa rin ang siyang makapangyarihan sa lahat. No? Sino na ba? No? Sabi ng diwatang Makidafat, guardian and protection and ancestral care, the measure of power is how it protects the smallest. This speaks directly to your question. If senators are easily arrested, what more the people? Makidafat would answer, then the people must be protected even more fiercely. Kaya ang sandigan natin bilang mamamayan ay ang Panginoon lamang. The God that created this land. The God that gave us life. The God that gave them authority to lead the land. Whether ano man ang relihiyon ninyo, Kristiyano, Muslim, Buddhist, Pagano, Anituhan. Iisa lang ang Diyos natin. Sabi nga ng mga kapatid nating Muslim, La ilaha illallah. There is no God but God. Iisa lang ang Diyos. Marami lang siyang pangalan. Marami siyang pangalan. Pero iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Lahat tayo. Ikaw, ako, tayong lahat nilikha ng Diyos. Galing sa Diyos ang buhay na ating tinataglay ngayon kung bakit tayo umiiral sa mundong ito. Maaari siguro na yung pagsasalita natin ngayon patungkol sa sitwasyon ay pahayag ng Diyos. Hindi dapat kumiling kanino man. Kasi bawat isa, majority man kayo sa Senado or minority, tao pa rin sila. Dapat nating mapaalalahanan ng ang bawat isa, silang mga namumuno at tayong pinamumunuan ay lahat anak ng Diyos o nilikha ng Diyos. We are under God. Lahat tayo, no? The test of governance is how it treats the powerful, but how it safeguards the ordinary citizen. Kung ang mga senador ay kaya nalang kaladkarin palabas ng Senado, tayo pa kaya mga Pilipinong ordinaryo na walang kinalaman, maaari nilang kaladkarin palabas ng ating tahanan, palabas ng ating templo, upang usigin at husgahan at parusahan. Sa anong kasalanan? Kaya parang yung puso ko, parang, paano ba? Parang sumisikip. There is something wrong. But tuloy natin ang mensahe ng Diwatang Bulan Lambugaw ng Tibuli, Reflection on Inner Truth. Sabi niya, what you fear outside reflects what is broken within. Ito na yun. Ito na yung sinasabi ng Diwatang Bulan Lambugaw. Yung parang kung anong nararamdaman ko, ay nakikita natin kasi sa labas. Kung anong nararamdaman natin sa labas, what you fear outside reflect what is broken within. Kasi may nangyari, kaya nagaganap. So even though hindi sila connected with us, pwede nating dadmahin, ignorin. Pero all of a sudden, mararanasan din ng mga tambayan na walang pakialam. Pero sa totoo, yung mga tambay ang unang may pakialam eh. Kasi silang unang naapektuhan. At gagapang yan. Parang tulad ng pandemic, ayaw natin pansinin, ayaw natin i-accept. Pero lahat tayo nadamay. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. So nagiging sakit ang ganitong sitwasyon. Bulan does not rush judgment. She asked the nation to reflect. Why is there fear? Why does justice feel uncertain? At sinasabi niya, a nation that doubts its justice must heal its conscience. Ano naman ang sinasabi ng Diwatang Sirinan ng Snag Tribe, Spirit of Thought and Discernment? Sinabi ng Diwatang Sirinan, not all that is declared is truth. Sirinan reminds the people, do not accept narratives blindly. Discern between justice, politics, and public perception. Tinuturo sa atin ng Diwatang Sirinan, clarity is protection, confusion is control. Ano naman ang sinasabi ng Diwatang Taganlang ng Mansakat Tribe? Isang mandirigma, warrior of the right action. Courage must stand with truth, not with power. Maganda siya na dapat ang katotohanan ang siya nagpapatatag sa bawat bagay. Into our personal reflection, sa ating personal pagkatao, katotohanan ang mananaig. Taganlang calls both leaders and citizens to stand for what is right, even when it is dangerous. Silence in times of injustice is also a form of participation. Kaya nga kung mananahimik tayo, parang sinasang-ayunan natin ang mga nagaganap. Kaya tayo nag-iingay, kaya tayo nagsasalita ngayon sa mga nagaganap sa ating bansa. Ang Diwatang Macnogan Apuniho ng Ifugao, the pillar of stability, said, a house divided can stand upon the mountain.
Macnaughton sees the danger of instability. When institution weakens, the entire structure of nation trembles. Preserve the foundation, love, fairness, and trust, or all will erode. Ang isa sa mga foundation ng gobyerno natin, di ba, tatlo siya. Yung executive branch, yung legislative branch, at yung judiciary branch. Ngayon, nagka-clash ang executive at ang legislative dahil sa ginagawa nito. Ngayon, umaasa tayo na mamamagitan ang Supreme Court or ang legislative or yung judiciary branch to decide na patahimikin tayong lahat at ibalik ang kaayusan. Kasi yung executive at saka yung legislative parang hindi ko alam magkakampi, magkasabwat. Supposedly dapat lahat tayo magkakampi. Pero nagkakaroon ng sigalat sa loob ng pamunuan ito. Dapat meron silang co-equal power. Dapat may respeto sila sa isa't isa. Kung nagbabastusan sila, lahat pwede na mangyari. Pero inunan nila ang Senado at gusto nilang hindi na muna. Tuloy natin ang aral at yung payo ng anitong Sayum-ay at Mangat ng Buhid Mangyan, the spirit of community harmony. Sinabi nila, the people are the heart of the land. They focus on the grassroots impact. Fear among citizens, loss of trust and governance. Their message is, a nation is not its leader, it is people. Protect their dignity above all. Ito mula sa diwatang mahal na makaako ng Hanunuo Mangyan. Sacred compassion and inner knowing. Act not from fear, but from awakened awareness. This diwata offers the most gentle guidance. Do not fall into panic. Do not fall into blind loyalty either. Stay rooted in truth, compassion, and awareness. That is true sovereignty of the people. Sa mga kalahi, let us stay rooted in truth, compassion, and awareness. The unified message of the Diwata is, if we weave all the voices together, it is said, justice must be real, not selective. Power must serve, not dominate. And true strength of a nation lies not on its leader, but in the awakened spirit of its people. So these are the message of the Diwata to us. Sana mailagay natin sa ating isipan at magkaroon tayo ng kapayapaan, kapanatagan ng ating damdamin. So hanggang sa muli, itong Apadman ng Tampang ito ng Luntang Agama, nagsasabing mayari na pag-asatin. Paalam.